Tuloy-tuloy ang operasyon sa tila hindi maubos-ubos na mga sagabal sa kalsada, lalo yung mga pumaparada. Ayon po sa MMDA, sa Quezon City, Maynila at Caloocan, may pinakamaraming nahuli sa Metro Manila. At nakatutok si Oscar Oida. Sa bahaging ito ng Mabini Street na sakop ng Pasay City, nagkalat ang no parking signs. Pero tila ginawa na itong terminal ng mga jeep. Wala talaga lahat naman ganun. Lahat naman, walang mga parkingan pag ano. Pero pag ano, may nag-ano rito, may operation dito, may ikot na raker dito. Oh, so anong ginagawa pag may operation? Alis agad. May mga nakaparada ring motorsiklo at kotse. Sa bahagi naman ng Mabini Street na sakop ng Malate, Maynila, mas maraming nakaparadang sasakyan. Maging sa harap ng istasyon ng pulis. Sabi ng Manila City LGU, ginawang pay parking ang bahaging yon para tugunan ang kakulangan ng mapaparadahan sa lugar. One-side parking lang dapat, pero hindi ito nasusunod. May mga designated streets, these are secondary roads, hindi ito yung mga main roads na designated as paid parking. Kabilaan din ang parking sa Bukobo Street papuntang Padre Faura. Sa San Marcelino Street, may vulcanizing shop na nagkukumpuni na ng sasakyan sa mismong kalsada. Memorandum of agreement yan, sir. Binabayaran po yan monthly sa City Hall. Yan po pagkakalam ko dyan. Kung kayo po ay may mga obstruction violations, talagang gigibain yan, tatanggalin yan, at sisitahin po ng lungsod ng Maynila. Maaari din maapektuhan ang inyong mga business permits. Batay sa datos ng MMDA noong 2023 hanggang 2024, Quezon City, Maynila at Caloocan ang mga lungsod sa Metro Manila na may pinakamaraming nahuling nag-illegal parking. Sabi ng Manila at Caloocan City LGU, dumarami ang bilang ng mga nasisita dahil sa mga clearing operation. May mga inilalatag daw silang long-term plans. Pag may mga nakaparada sa mga kalye na hindi dapat pinaparadahan, ay talaga magkakaroon ng strict implementation na paghuli ng mga parking violators. Yung mga vacant lot po dito sa Caloocan, especially yung mga open space na kung hindi naman sila o yung mga idle land, kung hindi naman po sila gagamitin pa, so possible po na i-convert namin sa mga parking space. And isa pa ho, yung vertical parking. Hinihinga namin ng pahayag ang QC-LGU pero wala pa silang inilalabas. Nauna nang sinabi ng QC Transport and Traffic Management Department na patuloy silang mag-clearing operations para matanggal ang mga sagabal sa daan. Ang MMDA patuloy ring makikipag-ugnayan sa mga LGU para sa pagmatagalang solusyon kaugnay nito. Paalala ng MMDA sa mga nagmamay-ari ng mga sasakyan. Bago po tayo bumili ng sasakyan, dapat it is also our responsibility na meron tayong tamang pwesto na paparadahan. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras.